Marshall Peak, Kabanata 4973. Black Ink Clan Ambush. Naisip niya na ang mga squad ng Blue Sky Pass ay maglalaban sa kanilang sarili pagkatapos lumabas sa pass, ngunit ngayon ay tila nakapag-set up na ang inner sanctum ng tatlong forward camp sa frontlines, at kitang-kita ang kanilang mga benepisyo. Sa malawak na kawalan ng larangan ng digmaan, malayo sa Blue Sky Pass, ang mga forward base ay nagbigay ng ligtas na kanlungan para sa mga sundalo ng tao kapag kailangan nilang mag-supply muli o magpagaling. At, mayroon ding mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nakagarrison sa mga kampong ito. Kung ang sino man ay makabunggo sa isang Territory Lord, maaari silang tumakas pabalik sa forward base upang maghanap ng kanlungan. Lahat ito ay mga temporary forward camp na ginagamit sa tuwing mapipilitang bumalik ang Black Ink Clan's army. Kapag natapos na ang Black Ink Clan sa pagpapagaling, ang mga forward base na ito ay aabandonahin at sa halip ay kukunin ng Black Ink Clan. Paliwanag ni Feng Ying. Tumanggo si Yang Kai. Hindi mahirap intindihin kung ano ang nangyayari. Kapag natalo ang Black Ink Clan's army at nawalan ng maraming lakas, sasamantalahin ng humans ang pagkakataon na sakupin ang mga forward base na ito. At, kapag gumaling na ang Black Ink Clan, natural silang darating para umatake ulit. Pagkatapos, wala silang magagawa kundi iwanan ang mga forward base na ito at bumalik sa Blue Sky Pass. Kung sila ay mananatili, sila ay lalamunan lamang ng Black Ink Clan's army. Ang tatlong forward base na ito ay tumutugma din sa tatlong lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Sa katunayan, ang Black Ink Battlefield ay hindi kulang sa cultivation resources. Nakatira ka sa loob ng domain ng Black Ink Clan, kaya dapat mong malaman ang tungkol dito. Lamang, tayong mga tao ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na magmina ng mga mapagkukunan, na nagiging sanhi ng maikling supply ng mga materyales sa inner sanctum. Tumanggo si Yang Kai sa mga salitang ito. Matapos manirahan sa hinterland ng Black Ink Clan sa loob ng 2 taon, natural na alam niya ito ng mas mahusay kaysa sa iba. Ang Black Ink Battlefield ay mayaman sa cultivation resources, hindi banggitin ang kakaibang sealed worlds na may bihira at mahalagang kayamanan. Maging ang mga Dead Stars sa kawalan, Universe Worlds at Spirit Provinces na nawalan ng sigla dahil ang kanilang world force ay nilamon, lahat ay nagtatago ng cultivation resources at mga bihirang mineral ng iba't ibang mga grado. Gayunpaman, ang human race ay walang paraan ng pag-ani ng mga mapagkukunang ito ng malaya. Kapag pinilit na bumalik ang Black Ink Clan ay halos wala na silang oras para gawin ang mga bagay na iyon. At, ang oras na mayroon sila para sa aktibidad na ito ay iba-iba sa bawat oras. Nakadepende ang lahat sa kung gaano katagal bago maibalik ng Black Ink Clan ang kanilang lakas. Ito ay maaaring kasing ikli ng 1 dekada, ngunit kahabaan din ng ilang dekada. Kapag nabawi ng Black Ink Clan ang kanilang pundasyon, ang human race ay mapipilitang umatras muli. At, para sa Black Ink Clan, ang mga mapagkukunang ito ay nakatulong din. Ang Black Ink Nest na dati nang nakita ni Yang Kai ay kailangang kumain ng malaking bilang ng mga mapagkukunan upang makalikha ng bagong Black Ink Clansmen at makapagbigay sa iba ng lakas upang makapasok sa mas matataas na lugar. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit ipapadala ng Black Ink Clan ang kanilang mga miyembro sa mga resource harvesting area na ito para mangolekta ng mga materyales kapag umatras ang humans. Sa buong kasaysayan, ito ay kung paano ang human race at ang Black Ink Clan ay nagpalitan ng pag-okupo sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, pabalik-balik sa isa't isa ng hindi mabilang na beses. Maraming mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan ang naiwan dahil naubos na ang kanilang mga mapagkukunan. Sa ngayon, ang pinakamalapit na resource harvesting area na inookupahan ng humans ay mga 6 na bilyong kilometro ang layo mula sa Blue Sky Pass, na ang pinakamalayo ay 10 bilyong kilometro ang layo. Sinabi ni Feng Ying. Kahit na tayong mga tao ang kinuha sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, ang Black Ink Clan ay hindi lang uupo habang tayo ay nagmimina ng mga materyales. Kahit na walang paraan para magpadala sila ng mga hukbo upang salakayin ang Blue Sky Pass kapag nasira ng husto ang kanilang mga pundasyon, hindi iyon nangangahulugan na hindi sila makakapagpadala ng mas maliliit na grupo upang guluhin ang mga lugar na ito na nag-aani ng mapagkukunan. Una, magagamit nila ang pagkakataong ito para makakuha ng mas maraming Black Ink Disciples, at pangalawa, maaari rin nilang panghimasukan ang mining operations ng ating mga clansmen. Kaya, kahit saan tayo pumunta, dapat tayong maging handa na labanan ang Black Ink Clan anumang oras habang tayo ay nagmimina at naghahanap ng mga mapagkukunan. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang sinabi. Siya ay hindi gaanong alam tungkol dito kaysa kay Feng Ying, kaya natural na mas mabuti para sa kanya na makinig sa kanyang mga mungkahi. Kaya nagtanong siya. Kung gayon,
Batay sa mga iniisip ni Marshal Anti, saang lokasyon tayo dapat pumunta? Tumingin si Feng Ying kay Yang Kai. Depende yan kung gusto mong magmina ng resources o makipaglaban sa Black Ink Clan. Ano ang pinagkaiba? Tanong ni Yang Kai. Ipinaliwanag ni Feng Ying. Ang tatlong lokasyong ito ay karaniwang inookupahan nating mga tao ngayon. Kahit na may mga Black Ink Clansmen sa paligid ng mga lugar na iyon, hindi magiging malaki ang kanilang bilang. Kaya, kung pupunta tayo sa tatlong lugar na iyon, magkakaroon tayo ng mas ligtas na oras sa pagmimina, at mas madalang din ang mga away na makakasalubong natin. Gayunpaman, ito man ay pagmimina o pakikipaglaban sa Black Ink Clan, may mga military merit pa rin na makukuha. Walang gaanong pinagkaiba sa kanila, magkaiba lang sila ng mga gawain. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Sa sinasabi ni Marshal Ant, parang may iba pang lugar na pwede nating puntahan bukod sa tatlong lokasyon. Ngumiti si Feng Ying at itinuro ang isa pang lugar sa universe chart. Bago tayo umalis, nagtanong ako sa paligid at nalaman kong nag-set up ang inner sanctum ng 4th forward base dito para sakupin ang resource harvesting area na ito. Gayunpaman, hindi pa nagtagal mula nang magsimula ang kampanyang ito, kaya hindi pa nila ito ganap na nasakop. Ang Black Ink Clan ay naglalagay ng matinding laban doon. Kalahating buwan bago tayo umalis, nagpadala ang inner sanctum ng mga reinforcement, kasama ang dalawang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai dahil doon. Itinuro niya ang huling lokasyon. Kung gayon ay pumunta tayo dito. Sa isang tingin na parang inaasahan niya ang sagot na ito, tumanggo si Feng Ying. Ikaw ang squad leader, kaya susundin namin ang iyong utos. Ngumiti si Yang Kai. Dahil isa tayong Special Operations Squad, sa palagay ko dapat gawin ng Dawn Squad ang mga bagay na hindi magagawa ng ibang squad. Dahil ang ibang mga squad ay walang ganitong kakayahan, natural na dapat nating patayin ang mga Black Ink Clansmen na iyon at ipaubaya ang koleksyon ng mapagkukunan sa iba. Tumanggo si Shen Ao at ang iba pa, lahat ay nagpapakita ng sabik na ekspresyon. Pagkatapos ng talakayan, nagtungo ang Dawning Light patungo sa ika-4 na forward base. Maliban sa mga naiwan sa pamamahala at pagsubaybay sa kanilang paligid, ang iba pang miyembro ng squad ay bumalik sa cabin upang magnilay at ihanda ang kanilang sarili. Ang pang-4 na forward base ay ang pinakamalayo mula sa Blue Sky Pass, kaya aabutin ng hindi bababa sa 1 linggo bago sila makarating sa lokasyong iyon. Higit pa rito, ang mga miyembro ng squad ay nasa proseso pa rin ng pagiging pamilyar sa Dawning Light, kaya hindi sila bumiyahe ng buong bilis, na nangangahulugang mas aabutin pa sila ng oras para makarating. Ang kawalan ay tahimik at napuno ng mga durog na bato, parehong malaki at maliit, na walang patutunguhan. Pagkaraan ng halos 1 linggo, dahan-daang lumalapit ang Dawning Light sa pang-4 na forward base. Sa loob ng 2 o 3 araw, darating sila. Kahit na nasa retreat si Yang Kai, lalabas pa rin siya araw-araw para tingnan ang sitwasyon. Gayunpaman, ito ay walang nangyari sa buong paglalakbay nila. Sa araw na ito, pagkatapos niyang masubaybayan ang paligid ng warship at babalik na sana sa cabin para magtanim, bigla niyang naramdaman ang isang marahas na alon ng kapangyarihan na nagmumula sa gilid, na sinundan ng marahas na pagyanig ng barrier ng Dawning Light, na nagpadala ng alarma. Lahat sa buong warship. Pag-atake ng kaaway. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa barko mula sa isa sa mga tripulante na namamahala sa pagsubaybay sa nakapaligid na sitwasyon. Sa sigaw, agad na pinaandar ng cultivator na namamahala sa depensa ang mga kalasag ng warship. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang malagatas na puting glow, na bomb alert sa kabuuan ng Dawning Light. Gayunpaman, dahil masyadong bigla ang nangyari ang pananambang ng kalaban, ang hadlang ay napakabagal ng ilang sandali at ang unang pag-atake ay nataman ang katawan ng barko. Sa ilalim ng marahas na pagkabigla, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay dumausdad sa kaliwat kanan, ngunit si Yang Kai ay nakatayong matatag ng hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay agad na bumaril patungo sa pinagmulan ng pag-atake. Doon, sa likod ng mga nabasag na fragment ng mga nawasak na Spirit Province, lumitaw ang malalaking barko sa estilo ng Black Ink Clan, bawat isa ay isang higanteng mas dinindigan ang Dawning Light sa laki. Mayroong 3 sa malalaking barkong ito sa kabuuan, at sa mga kubyerta ay nakatayo ang maraming matatag na figure, halatang miyembro ng Black Ink Clan. Nagpatuloy ang patuloy na pagyanig, ngunit bago tumama ang susunod na salvo ng Black Ink Clan, ang mga kalasag ng Dawning Light ay ganap na nakataas. Lumitaw ang mga ripples sa ibabaw ng White Light Barrier, na humaharang sa pag-atake. Gayunpaman, gaano man kalakas ang defensive arrays, imposible para sa kanila na labanan ang walang humpay na pambobomba magpakailanman.
Higit pa rito, kinailangan ng maraming enerhiya upang mapanatili ang mga kalasag. Bumukas ang pinto ng cabin at sunod-sunod na sumugod ang cultivator. Sumigaw si Feng Ying. Ano ang sitwasyon? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Hinaharangan ng Black Ink Clan ang ating landas. Dito. Nagulat si Feng Ying. Tumingin siya at sigurado, nandoon ang 3 barko ng Black Ink Clan na nakaharang sa daan. Alam niya na ang Black Ink Clan ay dapat na naglakbay sa paligid ng ika-4 na forward base lalo na upang maghintay para sa mga reinforcement ng human race na dumating. Habang nag-uusap ang dalawa, nakipag-away ang Dawning Light sa 3 malalaking barko. Ang malalaking barko ng Black Ink Clan ay mga ordinaryong artifact na uri ng paglipad, kaya ang lahat ng mga pag-atake ay nagmumula sa Black Ink Clansmen na sakay. Sa kabilang banda, ang Dawning Light ay isang warship na may sariling mga kakayahan sa open sea. Ang mga miyembro ng squad na namamahala sa pag-atake ay nag-activate ng arrays, na nag-trigger sa kapangyarihan ng mga artifact na naka-install sa loob ng array core. Sa isang iglap, isang hugis-sibat na pag-atake, isang kahangahangang sword wave, at isang kidlat na bumaril sa 3 magkakaibang direksyon patungo sa mga sasakyang dagat ng kaaway. Ang Black Ink Clan ay malinaw na hindi inaasahan na ang Dawning Light ay magkakaroon ng ganoong malawak na hanay ng mga pag-atake, kaya't sila ay nasa kawalan ng ilang sandali. Ang isa sa mga malalaking barko ay masyadong mabagal sa pag-iwas sa kidlat at agad na napunit. Marami sa hindi gaanong makapangyarihang Black Ink Clansmen ay naging mga sunog na bangkay sa ilalim ng kapangyarihan ng nakakalat na kidlat. Madaling makita mula sa pag-ataking ito lamang kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng Dawning Light. Ang 2 natitirang malalaking barko ng Black Ink Clan ay nagawang makaiwas sa mga pag-atake sa oras, ngunit halatang natakot sila at naging dahilan upang sila ay umatras, na naglalagay ng distansya sa pagitan nila at ng kanilang kaaway kung sakaling matugunan nila ang parehong kapalaran ng kanilang mga kasama. Gayunpaman, mahigpit silang hinabol ng Dawning Light, na nagpadala ng panibagong pag-atake. Ang 2 barko ay hindi na nakaiwas sa mga pag-atake at pareho silang nadurudge. Ang mga figurine ng Black Ink Clansmen ay makikitang tumatakas ng magulo, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng abo at mga labi. Ang mga pag-atake ngayon ay pinatay at ikinasugat din ng marami sa kanila. Karamihan sa mga nakaligtas ay high-grade Black Ink Clansmen. Bagaman sa halip na umatras, karamihan sa mga kalaban ay dumagsa patungo sa Dawning Light sa halip. Ang tanging exception ay ang 3 Black Ink Clansmen na may napakayaman na Black Ink strength. Ang 3 ito ay malinaw na feudal lords. Walang territory lord. Agad na kumalma si Feng Ying. Nang tambangan sila ng kalaban, ang pinakamalaking takot niya ay ang isang territory lord ay maaaring kabilang sa kanila. Gayunpaman, malabong mangyari iyon dahil limitado ang bilang ng mga territory lords sa ilalim ni Menexi, kaya hindi sila pupunta dito para matakpan ang human masters. Gayunpaman, mas mabuti pa rin na maging maingat. Nakahinga lang siya ng maluwag nang masira ang 3 malalaking barko at lahat ng Black Ink Clansmen ay nagpakita ng kanilang sarili. Para sa Dawn Squad, hanggat walang lalabas na territory lord, ang iba ay madaling baliwalain. Marshall Pick, Kabanata 4994. Black Purgatory ay, kahit na ang pag-iisip na ito ay tila mayabang, ito ang katotohanan. Kung may iba pang ordinaryong squad na makakabangga sa 3 barko ng Black Ink Clan na naghihintay para tambangan sila habang papunta sila sa ika-4 na forward base, talagang hindi sila ang magiging kalaban nila at wala na silang ibang magagawa kundi tumakas. Sa kasamaang palad para sa Black Ink Clan, nakatagpo sila ng Dawn Squad, na mayroong 5 7th grade masters sa kanilang mga grado. Squad Leader. Tawag ni Feng Ying at lumingon kay Yang Kai, ngunit natigilan siya dahil matagal na itong nawala. Kumunot ang noo, nagmamadali siyang tumingin sa paligid, at sigurado, nakita niya na si Yang Kai ay lumitaw sa deck na parang multo. Kasunod nito, bumaril siya upang salubungin ang mga sundalo ng Black Ink Clan sa labanan. Kahit na siya ay isang nag-iisang figure, siya ay tila hindi magagapi at hindi mapigilan. Nang makita ang nakakatakot na kapangyarihan ng Dawning Light, ang Black Ink Clan ay natarante at nagpumiglas na tumayo habang ang 3 feudal lord ay nasa proseso na ng pagtakas. Akala nila ay makakabili sila ng bargain dito, ngunit sino ang nakakaalam na ang barkong pandigma na kanilang nakatagpo ay magiging napakalakas ng abnormal. Ang mga pag-atake na nagmula sa warship ay tunay na nakakatakot, at sino mang hindi sapat ang pag-iingat at nataman ay hindi makakamit ang magandang wakas. Ang mga warships ng human race ay lahat ay hindi kapani-pani walang matibay sa simula, at walang-walang kahit isang 7th grade master. Kung hindi nila mapipilit na tapusin ang labanan, mawawalan sila ng bentahe sa paglulunsad ng sneak attack. Sa sandaling iyon,
ang tatlong feudal lords ay biglang nakakita ng isang figure na pumapatay sa kanyang paraan palabas ng human worship, na humahampas sa isang landas sa mas mahinang Black Ink clansmen sa isang iglap. Kumislap ang mga mata ng pinakamataas na feudal lord. Tunay, may daan patungo sa langit, ngunit tumanggi ang kaaway na tahakin ito, bumagsak sa impyerno kahit na walang pintuan. Mula sa pagbabago-bago ng aura na nararamdaman niya mula sa kalaban na ito, hinusgahan niya ang nag-iisang tao bilang isang 7th grade human, na naglagay sa kanya na kapantay ng isang feudal lord. Malinaw, siya dapat ang 7th grade master na namamahala sa worship na ito. Kung ang 7th grade human na ito ay nanatiling nakatago sa kanyang worship, kung gayon ang Black Ink clan ay maaaring walang magawa dahil sa defensive strength na ipinakita ng kanilang sasakyang dagat. Gayunpaman, para sa isang 7th grade human na sumugod sa kanila sa ganoong katapangan na paraan ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Sa pag-iisip na iyon, ang Black Ink feudal lord ay huminto sa pag-atres at sa halip ay humakbang pasulong, binuka ang kanyang bibig bago iluwa ang isang napakalaking, makakapal na ulap ng Black Ink strength na bomb alot sa nakapalibot na walang laman sa isang malabong fog. Kasabay nito, lumitaw ang isang parang sandang na sandata sa kamay ng feudal lord habang siya ay lamusong sa Black Ink cloud, gamit ito bilang takip. Ang Black Ink strength noon pa man ay ang pinakamabisang paraan ng Black Ink clan pagdating sa pakikitungo sa mga tao. Maliban na lang kung nasa dulo na sila, hinding-hindi papayag ang mga tao na madungisan sila ng Black Ink strength. Ito ay naging ganoon sa buong kasaysayan. Ang feudal lord na ito ay malinaw na napakakaranasan pagdating sa pakikipaglaban sa human race bilang ang unang bagay na ginawa niya ay lumikha ng isang napakalaking Black Ink cloud. Hindi lamang nito ikinubli ang kanyang mga aksyon, nagdulot din ito ng kaguluhan sa kanyang kalaban. Kung ang kanyang kalaban ay nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan, pagkatapos ay kailangan nilang makatiis sa kanyang marahas na pag-ulan ng mga pag-atake. Sa mga kondisyong ito, kahit na ang isang 7th grade human master ay hindi magiging katapat niya. Ginawa na ito ng feudal lord, at gumawa ito ng mga kababalaghan sa bawat oras, kaya ang oras na ito ay hindi dapat naiiba. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay laging dumarating ng hindi ipinaalam. Isang figure ang diretsyong bumaril sa makapal na ulap ng hindi man lang nag-alinlangan at sa isang iglap, nasa harapan niya na siya. Tumalon sa takot ang feudal lord, iniisip sa sarili kung saan nanggaling ang baliw na bastard na ito. Hindi niya akalain na ang sinumang tao ay talagang maglalaro ng ibang kamay kaysa karaniwan. Gayunpaman, nang hindi nawawala ang isang matalo, itinaas niya ang kanyang punyal at nagpakawala ng isang unos ng pag-atake patungo sa mayabang na tao. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at ipinatawag ang Asher Dragon Spear sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, hindi niya agad inilabas ang kanyang sibat. Sa halip, tumingin siya sa feudal lord may malamig at nagyayelong tingin, biglang umitim ang kanang mata. Maging ang puti ng kanyang mga mata ay hindi na makita, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang anyo. Black Purgatory Eye. Isa sa dalawang pangunahing ay secret techniques ng Myriad Demons Heaven. Bago pumunta sa Black Ink Battlefield, ang 8th grade ancestor ng Myriad Demons Heaven na si Mosha, ay personal na nagturo kay Yang Kai tungkol sa mga misteryo nitong ay secret technique at ipinasa rin sa kanya ang lahat ng kanyang karanasan sa cultivation dito. Pinahintulutan nito si Yang Kai na bumuo ng ay secret technique na ito ng higit pa kaysa sa dati, na nagbubukas ng ilan sa mga nakatagong potensyal at kapangyarihan nito. Gayunpaman, mula noon, hindi pa nagagamit ni Yang Kai ang ay secret technique na ito sa labanan. Total, walang pagkakataon na magamit niya ito noong malakihang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ngayon ay isang magandang oras upang subukan ito. Kamakailan lamang, pinipino ni Yang Kai ang mga mapagkukunan ng paglilinang upang madagdagan ang pamana ng kanyang miniature universe habang ginalugad din ang mga misteryo ng dalawang ay secret techniques, Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye, sa parehong oras, at nagawa niyang makakuha ng isang malaking halaga. Maraming pananaw sa kanilang pagiging komplikado. Ngayong nailabas na ang Black Purgatory Eye, ang matatag na figure ng feudal lord ay makikita sa itim na kanang mata ni Yang Kai. Biglang nagdilim ang paningin ng feudal lord, na parabang nilamon siya ng walang hangganang kadiliman. Ang lahat ng kanyang mga pandama ay agad na nagkagulo, ngunit hindi lang iyon. Bahagyang na-distort ang refleksyon ng feudal lord sa mga mata ni Yang Kai. Kasabay ng halos hindi nakikitang pagbaluktot na iyon, ang feudal lord sa kanyang harapan ay umungol na parabang nakatanggap siya ng isang uri ng pag-atake. Ang feudal lord ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban at alam na siya ay tinamaan ng ilang uri ng secret technique nitong tao sa harap niya. Ang human secret techniques ay dumating sa lahat ng uri ng kakaibang anyo, at alam na alam ng Black Ink clan ang katotohanan iyon.
Batay sa kanilang karanasan, nagawa nilang i-classify ang secret techniques ng human race sa iba't ibang grado at ranggo. Sa kanila, maraming nakakatakot na makapangyarihang secret technique ang kilala sa mga miyembro ng Black Ink Clan. Nang maisip niya ang napakaitim na mata, idinagdag pa ang nararanasan niya ngayon, agad na pumasok sa isip niya ang mga salitang Black Purgatory Eye. Alam ng Black Ink Clan na ang Myriad Demon's Cave Heaven's Black Purgatory Eye ay talagang isa sa mga pinakamapanganib na secret technique na umiiral. Minsan, nang lusubin ng hukbo ng Black Ink Clan ang Myriad Demon's Pass, dumating ang Old Ancestor ng Myriad Demon's Pass upang salubungin sila sa labanan. Sa isang tingin lang ng kanyang mata, daan-daang libo ng mga sundalo ng Black Ink Clan ang nabura na lang sa pag-iral, kabilang ang maraming feudal lords. Ang mismong labanan na iyon ang nagpatanyag sa Black Purgatory ay ng Myriad Demon's Heaven sa Black Ink Clan. Gayunpaman, sa pagkakaalam ng Black Ink Clan, ang Black Purgatory ay secret technique na ito ay makapangyarihan, ngunit hindi ito maaaring linangin ng sinuman. Hanggang ngayon, sa buong Black Ink battlefield, alam nila na ang tanging tao na maaaring gumamit ng secret technique na iyon, maliban sa Old Ancestor ng Myriad Demon's Heaven, ay hindi hihigit sa ilang dosenang tao. Hindi inaasahan ng feudal lord ito na dito niya ito makikita. Ito ay hindi maliit na bagay, kaya't ang feudal lord ay binilisan ang kanyang punyal ng pabilis habang sabay-sabay na bumabalik. Sa paghusga sa kung ano ang naramdaman niya matapos gamitin ng kanyang kalaban ang kanyang secret technique, malamang na hindi pa matagal na nilinang ng taong ito ang Black Purgatory Eye at hindi masyadong bihasa sa paggamit nito, kaya hindi niya nagawang gumawa ng labis na pinsala sa kanya gamit ito ng direkta. Gayunpaman, nananatili pa rin ang pakiramdam na binalot ng kadiliman, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras sa ngayon bago gumawa ng bagong plano. Kailangang sabihin na ito ay isang napakaingat na desisyon. Hindi matalinong lumaban sa isang sitwasyon kung saan ang lahat ng iyong mga pandama ay naputol. Ang kadiliman na bumabalot sa kanya ay mabilis na dumaan, pinatitibay ang katotohanan na ang paglilinang ng tao sa secret technique na ito ay hindi masyadong malalim. Nang maibalik ang kanyang paningin, nakita ng feudal lord ang tao sa kanyang tapat na dumaan. Sa isang iglap, dumiretso na siya sa kampo sa likuran nang hindi man lang siya nilinggan. Ang gayong paghamak ay nagpagalit sa feudal lord, ngunit ang walang hanggan na takot ay bumalat sa kanya habang ang kadiliman ay kumalat. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang mabilis na pag-alis ng kanyang lakas at sigla sa kanyang katawan. Damaloy ang dugo ng Black Ink mula sa kanyang noo, na nagpalabo sa kanyang paningin. Kasunod kung saan lumalabas ang dugo, malinaw na naramdaman ng feudal lord na may butas na tinusok sa kanyang ulo. Kailan? Sigaw mula sa likuran niya. Ang human na sumugod ay pinutol ang iba pang Black Ink clansmen tulad ng mga melon at gulay, halos wala ng oras upang patayin silang lahat, nang walang sino man ang makakalaban sa kanya. Pagkatapos, kahit ang mga hiyawan na iyon ay hamupa. Unti-unting bumagsak ang malaking katawan ng feudal lord na parang dahon na tinatangay ng marahas na hangin, lumulutang sa kawalan, hindi alam kung saan siya haantong. Kasabay nito, sumugod sina Shen Ao, Ning Qiji, at Chi Taichu, bawat isa sa kanila ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mukha. Nagsalubong ang kanilang mga kilay nang madaanan nila ang feudal lord na kamamatay lang. Sinundan nilang lahat sina Yang Kai at Feng Ying pabalik mula sa sakop ng Black Ink Clan, ngunit kahit na hindi masama ang performance ni Yang Kai sa paglalakbay na iyon, nalilimitahan siya ng kanyang cultivation at hindi gaanong kahanga-hanga gaya niya ngayon. Gayunpaman, ngayong nakalusot na si Yang Kai sa 7th grade, nakapagpakita siya ng kamanghamanghang lakas. Ang isang feudal lord ay hindi makatiis kahit isang galaw mula sa kanya at tinusok ang kanyang ulo, agad siyang pinatay. Hindi ito isang bagay na maihahambing ni Shen Ao at ng iba pa. Kahit si Feng Ying ay hindi makakapantay kay Yang Kai, na nagawang buhatin ang napakabigat na Kargaden na parang magaan ang balahibo nito. Kailangang malaman na si Yang Kai ay nakarating lamang sa 7th grade Heaven Opening Realm ilang taon na ang nakararaan at ganito nakalakas. Kung ang pamana ng kanyang miniature universe ay patuloy na lalago, kung gayon gaano siya kalakas. Pinipigilan ang pagkabigla sa kanilang mga puso, silang tatlo ay sumugod upang maabutin si Yang Kai, pinatay ang kanilang daan sa mga nakakalat na Black Ink clansmen. Sa pagpapakawala ng bawat isa sa kanila ng sarili nilang secret techniques at divine abilities, nagawa nilang bawasan ang grupo ng Black Ink Clan na patay at namamatay sa loob ng ilang sandali. Hindi lumabas si Feng Ying sa laban. Sa kabila ng kung gaano kalakas ang Dawning Light, isang 7th grade master ang kailangang manatili kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Sa sandaling ito, sumusunod din ang Dawning Light sa likod ni Shen Ao at ng iba pa.
Ang offensive arrays ay nagpaputok ng mga putok ng enerhiya na maihahambing sa mga buong lakas na pag-atake ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa lahat ng direksyon. Ang Black Ink Clansmen ay natulala. Mayroong ilang daang Black Ink Clansmen na naroroon, kasama ang 3 feudal lords mula sa kanilang 3 barko. Sila ay isang malakas na puwersa na hindi makakalaban ng human squad, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, nabangga nila ang Dawn Squad. Ang pinakamalakas na feudal lord, na sinubukang manguna, ay napatay sa pamamagitan ng isang tulak ng sibat mula kay Yang Kai, na pagkatapos ay sumugod na mag-isa at itinapon ang kaaway sa gulo. Sa pagdaragdag ng grupo ni Shen Ao at suporta ng Dawning Light, ang Black Ink Clansmen ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Sinubukan ng ilan na tumakas, ngunit paano nila magagawa? 4 na 7th grade masters ang kumalat mula sa Dawning Light, at wala pang isang incense stick ng oras, ang grupo ng Black Ink Clan ay ganap na nabura ng walang natira kahit isang survivor. Ang Dawn Squad, sa kabilang banda, ay walang natamong nasawi, ni isang pinsala. Sa simula pa lamang ng ang Dawning Light ay nahuli sa pananambang ng kalaban ay nagkaroon ng kaunting pinsala ang warship. Gayunpaman, ang pinsala ay baliwala at hindi nakaapekto sa pagganap ng warship. Mayroong ilang daang Black Ink Clansmen na sangkot sa pananambang na ito, ngunit si Yang Kai lamang ang pumatay ng higit sa kalahati sa kanila, kabilang ang 2 feudal lords. Ang pangatlo ay napatay ng magkasanib na pagsisikap ni Shen Ao at ng 2 pa niyang kasama. Dahil dito, medyo napahiya si Shen Ao at ang iba pa. Nakuha lang nila ang pagpatay na ito dahil mabilis silang kumilos. Kung naging mabagal lang sila, baka hindi na sila nabigyan ng pagkakataon na labanan ang huling feudal lord iyon. Matapos malutas ang alikabok, ang larangan ng digmaan ay nalinis at itinatago ang mga talaan, na lahat ay kailangang iulat para sa military merit. Marshall Pick, Kabanata 4995. 4th Forward Base. May mga magagandang bagay din ang Black Ink Clansmen sa kanila. Kung ang mga artifact na iniikma para sa paggamit ng Black Ink Clan ay ibinalik sa Inner Sanctum at ipinagkatiwala sa ibang tao upang ay proseso, kung gayon maraming kapakipakinabang na materyales ang maaaring makuha. Natural na ang mga bagay na ito ay hindi magagamit para sa paglilinang, ngunit walang problema sa paggamit ng mga ito upang lumikha ng mga artifact ng tao at upang ayusin ang mga human worship. Nakakolekta rin sila ng maraming Black Ink coins mula sa mga katawan ng mga patay na Black Ink Clansmen. Ang Blue Sky Pass ay nakapagtipon na ng napakaraming Black Ink coins. Hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang mamamatay sa tuwing may labanan, at kahit na ang mga namatay na Black Ink Clansmen ay hindi masyadong mayaman, sa paglipas ng panahon, ang Blue Sky Pass ay nakakakuha ng napakaraming Black Ink coins. Ang mga baryang ito ay isang karaniwang pera na ginagamit sa loob ng Black Ink Clan. Maaaring gamitin sila ng Black Ink Clansmen para bilhin ang anumang gusto nila, ngunit wala silang silbi sa mga kamay ng tao. Ang nakakalungkot lang ay wala silang nakitang Black Ink Disciples sa labanang iyon. Talagang napakaraming Black Ink Disciples sa teritoryo ng Black Ink Clan, ngunit marami sa kanila ang nawala pagkatapos ng nakaraang digmaan sa labas ng Blue Sky Pass. Kahit na nagawang iligtas ni Yang Kai ang ilan sa mga Black Ink Disciples na ito gamit ang Purifying Light na taglay niya, hindi marami ang may natitirang lakas sa kanila upang makuha ang Black Ink Disciples sa isang larangan ng digmaan kung saan ang mga espada ay walang mga mata. Matapos masira ng Black Ink Strength, naging walang awa ang mga Black Ink Disciples pagdating sa pag-atake sa mga dating kababayan nilang tao. Maliban kung may malaking pagkakaiba sa lakas, halos imposible ang pagkuha ng Black Ink Disciple na buhay, kaya walang pagpipilian ang Blue Sky Pass kundi patayin sila. Ang labanan maraming taon na ang nakalipas ay nagpababa ng bilang ng mga Black Ink Disciples sa Blue Sky Theater sa malaking margin. Maraming Black Ink Clansmen din ang nag-iwan ng sarili nilang Black Ink Disciples para ilabas ang likuran habang sila ay tumatakas, na posibleng dahilan kung bakit walang Black Ink Disciples na makikita sa grupong ito ng Black Ink Clan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Fang Ying sa cabin habang nakatingin kay Yang Kai. Si Yang Kai ang nanguna upang sumugod sa mga linya ng kaaway ng mag-isa. Sa kabila ng walang natamong pinsala, may bakas ng natuyong dugo sa sulok ng kanyang kanang mata, na natural na backlash ng paggamit ng Black Purgatory Eye. Ang kanyang paglilinang ng secret technique na ito ay hindi pa perpekto, kaya kahit na nakamit niya ang mahusay na tagumpay kapag ginamit ito laban sa isa sa mga feudal lord, kailangan din niyang magbayad ng maliit na halaga para dito. Ayos lang. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Nakakuha ako ng kaunting insight mula sa labanang ito, kaya papasok ako sa retreat sa ngayon. Alert me pagdating natin. Sa sinabi nito, umalis si Yang Kai patungo sa sarili niyang cabin.
Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng Black Purgatory Eye. Dati, ginamit niya ito sa Star Boundary, pero iba ang pakiramdam kumpara noong ginagamit niya ito noon. Ang kapangyarihan ng Eye Secret Technique na ito ay hindi pa maayos na napino, ngunit mayroon itong walang hangganang hinaharap. Hindi nagtagal ay naalis na ang larangan ng digmaan at nagpatuloy ang Dawning Light sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng engkwentro na ito, tumaas ang moral ng Dawn Squad. Ito ang unang opisyal na labanan ng Dawn Squad. Hinarap nila ang ilang daang Black Ink Clansmen at 3 feudal lords, ngunit nagawa nilang ibagsak sila ng halos walang problema at walang nasawi. Isa itong gawa na hindi maaaring makamit ng ordinaryong squad sa Black Ink battlefield. Lahat ng mga miyembro ng Dawn Squad ay naghahangad na makipaglaban muli pagkatapos ng napakagandang simula. Matapos makaranas ng pananambang, pinataas ng Dawn Squad ang kanilang pagbabantay. Gayunpaman, wala nang mga umaatake na tumalon upang hamanin sila para sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng 2 araw, lumitaw ang isang asteroid sa kawalan. Mula sa malayo, natatanaw na nila ang malaking bilang ng mga gusali sa mataong asteroid, gayon din ang patuloy na daloy ng mga squad warship na bumabalik at umaalis. Ito ang pang-4 na forward base ng Blue Sky Pass, at ang kalapit na lugar ay isa ring resource-rich zone. Sa una, ang lugar na ito ay inookupahan ng Black Ink Clan, ngunit ilang taon na ang nakalilipas, nang itaboy ang Black Ink Clan Army, ang mga depensa dito ay hamina ng sapat para sa Blue Sky Pass upang samantalahin ang pagkakataong sakupin ito. Hindi pa nagtagal mula noong kinuha nila ang base na ito, ilang buwan lang. Kaya, marami pa rin ang naghihintay na gawin. Nang maglayag ang Dawning Light, agad nitong nakuha ang atensyon ng mga mapagbantay na cultivator sa forward base. Sabay-sabay, ilang agos ng liwanag ang dumaan sa himpapawid upang harangan ang kanilang dinadaanan, lahat ay nag-iingat sa kanilang presensya. Ang lalaking nakatayo sa harapan ay sumigaw mula sa malayo. Sino ang pumupunta doon? Kilalanin ang iyong sarili. Makikita sa isang sulyap na ang Dawning Light ay isang malaking barko na ibang-iba sa karaniwang modelo. Kung ang ganitong uri ng bapor na pandigma ay pag-aari ng tao, kung gayon sila ay natural na magiging masaya. Gayunpaman, kung ito ay inagaw ng Black Ink Clan, hindi iyon isang magandang bagay. Si Yang Kai, na sinabihan na ni Feng Ying tungkol sa kanilang pagdating, ay lumitaw sa deck sa isang iglap at sumigaw. Dawn Squad, narito upang magbigay ng suporta. Dawn Squad. Napataas ang kilay ng lalaking sumigaw kanina. Sa pangkalahatan, ang bawat squad ay may sariling kaakibat, tulad ng kung saang army, division, at battalion ito kabilang. Ang mga bagay na ito ay malinaw na tinukoy. Gayunpaman, binigyan lang siya ni Yang Kai ng pangalang Dawn Squad, na ikinagulat niya. Ngunit maya-maya, tila may naisip siya at itinoon ang kanyang paningin, nagsasalita ng may kaaya-ayang pagkagulat sa kanyang boses. Pwede bang ikaw si Brother Yang? Tama ka, tumanggo si Yang Kai. Ikaw ba talaga, Brother Yang? Nagulat, mabilis na lumapit ang lalaki upang mag-imbestiga at tuwang-tuwa siya nang matuklasan niyang si Yang Kai talaga iyon. Hindi siya nakilala ni Yang Kai, ngunit malinaw na nakilala ng lalaking ito si Yang Kai. Siyempre, walang sino man ang hindi nakakaalam tungkol kay Yang Kai sa Blue Sky Pass. Sa huling labanan sa pagitan ng dalawang lahi, sa Purifying Light at Purifying Black Ink battleships, nagawang bawasan ng humans ang kanilang mga casualty ng napakalaking halaga. Hindi mabilang na mga tao na napinsala ng Black Ink strength ang nailigtas, na nag-ahon sa kanila mula sa isang kakilakilabot na krisis, at ang nasa likod ng lahat ay si Yang Kai. Maaaring sabihin na mayroong isang tao sa halos bawat solong Blue Sky Pass battalion na iniligtas ni Yang Kai direkta man o hindi direkta. Pagkatapos ng labanang iyon, sumikat ang pangalan ni Yang Kai sa Blue Sky Pass, at walang kahit isang tao ang hindi nakakaalam tungkol sa kanya. Nabalitaan na bilang pagkilala sa kanyang serbisyo, sama-samang itinaas siya ng Army Commanders bilang squad leader, na bumuo ng bagong squad na tinatawag na Dawn Squad na hindi kaanib sa alinmang army o division at direktang nagulat lamang sa Army Commanders mismo. Maraming gustong sumali sa Dawn Squad, ngunit si Feng Ying ang pumili ng lahat ng miyembro, nagre-recruit lamang ng ilang dosenang mga sumunod sa kanila pabalik mula sa hinterland ng Black Ink Clan noon. Wala ni isang tao sa labas ng grupong iyon ang tinanggap. Hindi nila kailanman inaasahan na ang Dawn Squad ay darating dito, o si Yang Kai ang personal na manggaguna sa kanyang squad. Matapos matiyak na sa katunayan ay sina Yang Kai at Dawn Squad, hindi na nila kailangan pang magsuri. Ang cultivator na nagsalita kanina ay agad na nagbigay ng pahintulot sa Dawn Squad na mapunta sa forward base na matatagpuan sa asteroid at tinulungan pa silang tumira.
Utos ba ng Army Commanders na pumunta dito si Brother Yang? Tanong ng 7th grade Heaven Opening Realm Master na tumanggap sa kanila. Umiling si Yang Kai. Nagmula ako sa sarili kong kusa. Nabalitaan ko na maraming away ang nagaganap dito, kaya naisipan kong pumunta at kikita ako ng ilang merit. Natawa ang 7th grade master sa kanyang mga salita. Mas madali ba para kay Brother Yang na makakuha ng military merit? Ano ang kailangan para kay Brother Yang na personal na sumali sa laban? Habang nagsasalita siya, napansin niya ang mga bakas ng labanan na naiwan sa katawan ng Dawn Squad at nagtanong sa pagkabigla. Inatake ka na ba? Tumanggo si Yang Kai. 2 araw ang nakalipas, nakatagpo kami ng isang ambush mula sa Black Ink Clan. Nagulat ang 7th grade master nang marinig iyon. Ang Black Ink Clan ay talagang umiwas sa aming base para mag-ambush. Gaano karaming mga kaaway ang naroon, at gaano sila kalakas? Binigyan siya ni Yang Kai ng basic rundown sa mga ambush ng Black Ink Clan na nakatagpo nila. Pinaikit ng 7th grade master ang kanyang mga mata. Iyan ay isang seryosong bagay na dapat iulat sa mga commander na nangangasiwa sa base. Dapat nating harapin ito ng mabilis. Kung hindi, baka maambush ang isa pang squad papunta dito mula sa pass. Pinutol ni Feng Ying. Hindi na kailangan. Ang mga ambush ng Black Ink Clan ay nabura na, at sila lang dapat. Wala kaming nakasalubong na ibang mga kalaban sa aming pagpunta dito. Nalaglag ang panga ng 7th grade master. Nabura. Lahat sila. Ang sabihing nabura silang lahat ay nangangahulugan na wala ni isang kaaway ang nakatakas. Hindi niya maiwasang lingunin ang bahagyang pinsalang natamo ng Dawn Worship, at kay Yang Kai at sa iba pa, naganap na hindi nasaktan. Iniisip niya kung anong halaga ang dapat bayaran ng Dawn Squad para maalis ang isang ambush force na ganoon kalaki. Sa pagsasaayod ng Dawn Squad, ang mga ambush na iyon ay hindi pinalad na makaharap sa kanila at tiyak na hindi sila mapapantayan, ngunit sa pagtingin sa mga miyembro ng Dawn Squad, lahat sila ay tila ganap na hindi nasaktan pagkatapos ng labanan na iyon, na nagdulot sa kanya ng isang misteryo. Gayunpaman, nang isinasaalang-alang kung gaano kalakas si Feng Ying, hindi nagtagal ay nakahinga siya ng maluwag. Kahit na si Feng Ying ay isang 7th grade master na tulad niya, ang kanyang pangalan ay kilala sa buong Blue Sky Pass. Sa kanyang pangangasiwa sa squad, ang mga Black Ink Clan na ambush na iyon ay hindi dapat naging katapat para sa kanila. Hindi pinag-isipan ni Feng Ying ang bagay na iyon. Alinmang paraan, makukuha ng War Materials Hall ang lahat ng impormasyon pagkatapos nilang iulat ang kanilang military merit. Sa halip ay nagtanong siya. Sino ang mga master ang kasalukuyang nangangasiwa sa base na ito? Inayos ng 7th grade master ang kanyang sarili at sumagot. Mayroong 4 na 8th grade masters na kasalukuyang nangangasiwa sa forward base na ito. Eastern Army Division Commander Xi Shuping, Southern Armies Division Commander Cha Hu, Western Army Division Commander Luan, at Northern Army Division Commander Shu Bo Liang. Gayunpaman, maliban kay Division Commander Cha, ang iba ay kasalukuyang wala. Kung wala sila sa forward base, nangangahulugan iyon na dapat silang pumunta sa lugar ng pagkolekta ng mapagkukunan. Ang mga labi ng Black Ink Clan ay hindi pa ganap na isinusuko ang lugar na ito at nakakulong pa rin sa pakikibaka sa mga tao, kaya may mga territory lord pa rin sa paligid. Kung haharapin nila ang isang territory lord, kung gayon ang isang 8th grade human master ay kailangang pakilyusin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang 3 8th grade division commander ay kasalukuyang malayo sa forward base. Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, dalhin kami kay Division Commander Cha. Kapag ang isa ay dumating sa isang forward base, ang mga pagpaparehistro ay kailangang gawin. Habang sila ay nakaistasyon dito, kailangan nilang sundin ang mga utos ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nangangasiwa sa base. Tatango na sana ang 7th grade master nang biglang lumipad ang isang warship mula sa malayo. Mula sa paliko-liko at baluktot na landas kung saan ito lumilipad, malinaw na ang propulsion array nito ay nasira, at ang ningning ng kalasag nito ay napakahina. Kahit na hindi malapit ang warship, ang paningin ng lahat ng naruroon ay napakalalim kung kaya't nakita nila ang mga galos ng labanan sa buong katawan nito. Mula sa mga markang ito lamang, mahihinuhan nila kung gaano kahigpit ang naging laban. Kahit na ang katawan ng barko ng warship ay buo pa rin, halos lahat ng mga arrays ay nabasag at kailangang ayusin bago ito muling makasama sa larangan ng digmaan. Sa kabila ng paghugoy ng warship sa kaliwa at kanan, ito ay patuloy pa rin sa pag-charge patungo sa forward base sa napakabilis ng walang anumang intensyon na bumagal kahit papalapit na ito. Sa kubyerta, sumisigaw ang isang cultivator para gumawa sila ng paraan. Tila mas malaki ang pinsala sa propulsion array ng warship kaysa sa karaniwan,
kaya't hindi ito makahinto sa sarili. Nang malapit nang bumagsak ang warship sa lupa, isang figure ang tumalon mula sa deck nito at huminto sa harap nito. Sa isang dagandong, inilipat niya ang kanyang enerhiya at ginamit ang kanyang sariling katawan upang hawakan ang epekto. May ungol, at nanginginig ang katawan ng lalaki habang pilit itong umatras. Sa kabutihang palad, maraming tao mula sa forward base ang sumugod upang tumulong, sa kalaunan ay napahinto ang warship. Sa sandaling lumapag ang warship, maraming artifact refiner at array masters na naghihintay sa standby ang sumugod at nagsimulang magayos. Marshall Peak, Kabanata 4996. Suporta. Mayroong patuloy na mga taong lumilipad pababa mula sa kubyerta, lahat ay tila nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Marami sa kanila ay napuno ng dugo at ang kanilang mga aura ay mahina, malinaw na mga arrow sa dulo ng kanilang paglipad. Kung wala ang kanlungan ng warship, ang grupong ito ng mga tao ay hindi na makakabalik ng buhay mula sa larangan ng digmaan, kaya makatarungang sabihin na ang mga warship ay nagligtas sa buhay ng maraming tao sa paglipas ng mga taon. Hindi nakapagtataka kung bakit labis na pinagnanasaan at hinamak ng Black Ink Clan ang mga warship. Kung wala ang mga warship, imposibleng ang mga tao ang naging kanilang kalaban sa Black Ink battlefield. Ang mas mataas na grado na Heaven Opening Realm Masters ay maaaring maglagay ng patas na laban, ngunit ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay sadyang hindi nakayanan ang katiwalian ng Black Ink strength sa anumang makabuluhang tagal ng panahon. Ito ay madalas na humahadlang sa kanila kapag nakikipaglaban sila sa Black Ink clansmen ng parehong grado, na ginagawang hindi nila maipakita ang kanilang buong potensyal. Gayunpaman, ang mga warship na ito ay mahirap pinuhin dahil hindi lamang anumang artifact refiner ang makakagawa nito. Dahil dito, ang mga tao na may mga espesyal na talento tulad ng mga artifact refiner, array masters, at alchemist, ay lubos na binantayan. Sa pangkalahatan, ang mga talentong ito ay hindi kailanman direktang tatantong sa larangan ng digmaan, na inaalis ang posibilidad na sila ay mahulog sa kapalaran na masira ng Black Ink strength at maging Black Ink disciples. Sa malayong nakaraan, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nakapagpino ng kanilang sariling mga warship dahil sa kanilang kakulangan sa kakayahan sa lugar na ito. Mangyaring sundan ako. Sinulyapan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master ang eksenang nasa harapan niya bago binawi ang kanyang tingin at sumenyas kina Yang Kai at Feng Ying. Tumango ang dalawa at sumunod sa kanya habang ang iba ay nanatili para bantayan ang dawning light. Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng isang maliit na bulwagan, nakita ni Yang Kai at Feng Ying ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na nangangasiwa sa base na ito, si Chaho. Ang lalaking ito ay bahagi ng Southern Army, at hindi siya masyadong matangkad ngunit nagpakita ng isang kahanga-hangang lakas. Nang pumasok si Yang Kai at Feng Ying, may nasa proseso ng pag-uulat sa kanya. Tahimik na nakinig si Chaho at nagbigay ng utos bago iwinagayway ang kanyang kamay, pinatawad ang lalaking ito. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Binabati ng Dawn Squad Yang Kai si Division Commander Cha. Tiningnan siya ni Chaho at ngumiti. Pinapaalis ka ng mga Army Commander. Akala ko mas mag-aatubili sila. Sumagot si Yang Kai na may seryosong ekspresyon. Nakipagpustahan ng junior na ito kay Army Commander Zhong Liang at nanalo, kaya pinayagan itong si junior na lumabas. Nagtaas ng kilay si Chaho. Natalo mo si Brother Zhong. Hindi niya itinanong kung ano ang kanilang taya, ngunit anuman ang mangyari, tiyak na mahirap para kay Yang Kai na makamit ang tagumpay laban kay Zhong Liang. Saglit niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa bago nagsalita. Iba ang iniisip ko sa bagay na ito sa mga Army Commanders. Dahil nakarating ka na sa forward base na ito, ang haring ito ay tretuhin ka ng katulad ng sinumang nasa ilalim ng aking utos. Inaasahan na gagawin mo rin ang lahat ng iba pang nakatalaga rito, at kung hindi ka susunod sa mga utos, parurusahan kita ng walang pabor. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamao. Iyon lang ang gusto ng junior na ito. Napakabuti. Bahagyang tumango si Chaho, isang kislap ng pagsang-ayon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung ganoon, maaari kang tumayo at maghintay ng karagdagang utos. Gayunpaman, malamang na hindi ka magkakaroon ng maraming oras upang magpahinga dahil mayroon pa ring malaking labanan na nagpapatuloy sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Maaaring kailanganin ka doon para magbigay ng suporta sa lalong madaling panahon. Oo, sumagot si Yang Kai. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya. Division Commander, kailangan ba ng Universe Array na may set up sa forward base na ito? Sa pamamagitan ng Universe Array, magiging mas madali para sa mga cultivator dito sa forward base na pumunta at pabalik.
Maaari pa itong makapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sandali. Kung kailangan, maaaring mag-imbak si Yang Kai ng ilang purifying light dito. Umiling si Chaho. Hindi. Nakaistasyon dito ang Purifying Black Ink battleship ng Southern Army. Dapat kayong lahat ay pumunta at iwan ang inyong mga imprint doon mamaya. Nagulat si Yang Kai, ngunit hindi nagtagal ay naikuyom nila ni Feng Ying ang kanilang mga kamao at umatras. Si Yang Kai ay bahagyang nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang mga cultivator sa forward base ay napinsala ng Black Ink strength. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakataon na makatagpo ang Black Ink clan dito, at kung ang halos nawasak na warship na nakita nila kanina ay anumang indikasyon, ang labanan ay medyo matindi. Ngayon lang niya nalaman na mayroon silang Purifying Black Ink battleship sa forward base na ito. Kaya, tila ang iba pang tatlong forward base ay dapat ding magkaroon ng Purifying Black Ink battleships na magagamit. Ito ay nagkaroon ng kahulugan. Kung magagawa ni Yang Kai ang gayong mga pagsasaalang-alang, natural na magagawa rin ng Army Commanders at ng Division Commander. Walang nakatutulong dito noong hindi sila nagtataglay ng Purifying Black Ink battleships, ngunit ngayong mayroon na silang ganoong sandata sa kanilang arsenal, natural na magagamit sila. Ngayong mayroon na silang Purifying Black Ink battleships na available sa bawat forward base, ang mga pagkalugi sa human side ay maaaring mabawasan ng husto. Sa sandaling umalis sila sa bulwagan, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ang lumapit upang manguna sa kanila, na sinasabi sa kanila na dadalhin nila si Yang Kai at ang kanyang squad sa Purifying Black Ink battleship upang iwanan ang kanilang mga imprint. Agad na tinawag ni Yang Kai ang mga miyembro ng Dawn Squad, at sabay silang lumabas. Ang Purifying Black Ink battleship ay matatagpuan sa isang liblib na lugar na napapalibutan ng lahat ng uri ng mga hadlang at kahit na binabantayan ng husto ng mga makapangyarihang masters. Maliban kung ang isang malakihang Black Ink Clan Army ay aatake, ang lugar na ito ay mananatiling ligtas. Kung sakaling makatagpo sila ng labanan at natagpuan ang kanilang sarili na walang lakas na lumaban, natural na may isang tao na kukuha ng Purifying Black Ink battleships pabalik sa Blue Sky Pass. Nandito si Chaho hindi lamang para pangasiwaan at garantiya ang kaligtasan ng forward base, kundi para protektahan din ang mahalagang asset na ito ng digmaan. Sa loob ng ilang sandali, iniwan ng mga miyembro ng Dawn Squad ang kanilang mga imprint sa Purifying Black Ink battleship. Sa pamamagitan nito, hanggat nasa loob sila ng isang tiyak na saklaw, maaari silang bumalik dito sa pamamagitan ng pag-activate ng Universe Transference Law. Gayunpaman, kahit na ang Universe Transference Law ay madaling gawin, mayroon itong ilang mga kakulangan. Una, depende sa distansya sa pagitan ng caster at ng Universe Array, may iba't ibang antas ng pressure na ibinibigay sa kanila habang naglalakbay sila sa void. Kung mas malayo ang distansya, mas malaki ang presyon. Kung ang distansya ay lumampas sa limitasyon na kayang tiisin ng katawan ng isang tao, kung gayon kahit na ibalik sila, may malaking posibilidad na sila ay masugatan o mapatay pa sa pamamagitan ng pagdurog ng puwersa ng void. Ang ganitong mga kaganapan ay hindi ganap na hindi narinig sa 3,000 mundo. Ang mga sirang o durog na katawan ay dinala pabalik sa Universe Temple sa iba't ibang Great Territories matapos na gutay-gutay at pulbos ng nakakatakot na presyon ng void. Ang gayong mga bangkay ay dinala sa malalayong distansya na lubhang nalampasan ang mga limitasyon na maaari nilang mapaglabanan. Gayunpaman, ang mga Heaven Opening Realm Masters sa Black Ink Battlefield ay nasa 5th grade at least, kaya natiis nilang may teleport ng higit sa 1 bilyong kilometro ng walang gaanong isyu. Ang isa pang pangunahing isyu sa paggamit ng Universe Transference Law ay ang oras na kinakailangan upang maisaaktibo ito, at ang katotohanan na ang isa ay hindi maaabala habang sinusubukang gawin ito. Ito rin ang pinakamalaking disbentahan ng Universe Transference Law. Sa panahon ng buhay o kamatayang labanan, kahit isang sandali na pag-aalinlangan ay maaaring nakamamatay, kaya sino ang magkakaroon ng oras upang isagawa ang Universe Transference Law? Kapag na-activate na, ang secret technique na ito ay kukuha ng hindi bababa sa 3 paghinga ng oras upang ganap na maisakatuparan, at kung mas mababa ang cultivation ng isa, mas matagal itong makumplito. Para sa kadahilan ng iyon, kahit na ang isang cultivator ay makatagpo ng panganib, kadalasan ay hindi nila magagawang ihagis ang Universe Transference Law upang matagumpay na makatakas. Ang tanging paraan para makatakas sila sa panganib ay subukang bumili ng ilang oras para sa kanilang sarili. Sa kabaligtaran, ang instantaneous movement ni Yang Kai ay isang mas praktikal na secret technique na gagamitin sa labanan, dahil walang pagkaantala sa pag-activate nito. Gayunpaman, si Yang Kai lamang ang maaaring gumamit ng instantaneous movement, at ang distansya na maaari niyang ilipat ay hindi maihahambing sa Universe Transference Law, kaya may mga pakinabang at disadvantage sa pareho.
Ang 6th Grade Master na nanguna kay Yang Kai at sa kanyang squad sa Purifying Black Ink Battleship para maiwan nila ang kanilang mga imprints pagkatapos ay dinala sila sa isang open space sa forward base at itinuro ito, na nagsasabing. Ang lugar na ito ay magiging kampo mo mula sa ngayon sa. Kapag wala kang itinalagang gawain, maaari kang magpahinga dito. May iba pa akong kailangang asikasuhin, kaya magdadahilan ako. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya at umalis. Sa pagtingin sa bakanteng bahagi ng lupa, si Yang Kai at ang iba pa ay nagkatinginan sa isa't isa na medyo blanko. Gayunpaman, hindi natarante si Fang Ying at sumimangot. Ano ang tinatitigan ninyong lahat? Magtrabaho. Ang grupo ng mga Heaven Opening Realm Masters na dumating dito ay nag-aalab sa pananabik na patayin ang kanilang mga kaaway kaya walang pagpipilian kundi magtayo muna ng pansamantalang kampo. Buti na lang at wala sa kanilang mga cultivation ang mababa, kaya wala pang kalahating araw na trabaho para matapos nila ang kanilang trabaho. Sa panahon ng digmaan, walang saysay na mabitin sa kalidad ng buhay. Kailangan lang nilang magkaroon ng matitirhan. Katatapos lang nilang magtayo ng kanilang kampo nang sumugod ang 6th Grade Master na nanguna sa kanila rito. Bago pa man siya dumating, nagsimula siyang sumigaw. Squad Leader Yang. Maglalakad na sana si Yang Kai sa forward base upang maging pamilyar sa lugar nang marinig niya ang sigaw, kaya lumingon siya at sumigaw. Ano iyon? Nagmamadaling iniabot ng lalaki ang isang jade slip kay Yang Kai at same time na sinabi. Nagutos ang Division Commander para sa Dawn Squad na magmadali sa lokasyong ito upang magbigay ng suporta. Ang dalawang squad doon ay tinambangan ng Black Ink Clan at ngayon ay nakikipaglaban sa kanila. Dahil sa pagkakaiba ng lakas, natatakot ako na baka hindi nila sila kayang labanan. Sumimangot si Yang Kai bago lumingon at sumigaw. Dawn Squad, bumangon ka. Agad na lumipad ang mga nagkalat na miyembro ng squad. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sumigaw. Lumabas ka sa barko. Pupunta tayo sa labanan. Nagningning ang mga mata ng lahat nang mabilis silang sumakay sa Dawning Light. Tumingin si Yang Kai sa messenger. May iba pa bang tagubilin ang Division Commander? Sumagot ang mensahero. Ang mga tagubilin ng Division Commander ay gawin ng Dawn Squad ang kanilang makakaya upang mabigyan ng tulong ang dalawang squad at makabalik ng ligtas. Para sa iba, kumilos ayon sa mga pangyayari. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa. Tiyak na tutuperin namin ang tiwala ng Division Commander. Tapos, tumalikod na siya at sumakay na rin sa Dawning Light. Sa susunod na sandali, ang barko ay lumipad at naging isang stream ng liwanag, mabilis na umalis sa isang tiyak na direksyon. Sa deck, tiningnan ni Yang Kai ang laman ng jade slip bago ito ibigay sa miyembro ng squad na namamahala sa pagpipiloto ng barko. Walang gaanong impormasyon ang naitala sa jade slip, tanging ang pangkalahatang direksyon, destinasyon, bilang ng mga kaaway, at ang kanilang tinatayang lakas, ngunit sapat na iyon. Anumang lugar ng pag-aani ng mapagkukunan ay magkakaroon ng malaking bilang ng mga universe world sa paligid nito, at natural na walang pagbubukod ang 4th forward base. Gayunpaman, ang world force ng mga universe world na ito ay matagal nang nawala. Ang Black Ink Clan ay kumakain sa world force para palakasin ang sarili, kaya't wala nang natitirang sigla sa universe world sa Black Ink battlefield. Ang lahat ng mga mundong ito ay napapalibutan ng siksik na Death Chi. Bagamat patay na ang mga mundo, nanatili pa rin ang mga mapagkukunan. Ang mundo na pinakamalapit sa mga forward base ay higit pa sa mga patlang ng mga labi. Karamihan sa kanila ay mga labi at asteroid lamang. Malinaw na lahat sila ay halos pagod na sa malawak na pagmimina at wala nang magandang natitira. Gayunpaman, mayroon pa ring maraming mapagkukunan na matatagpuan at minahan sa lahat ng direksyon sa paligid ng mga base. Ito rin ang dahilan kung bakit nakikipaglaban ang mga tao sa Black Ink Clan para kontrolin sila. Bagamat maaaring gamitin ng mga tao ang mga mapagkukunang ito upang linangin at pinuhin ang higit pang mga warship, kailangan ng Black Ink Clan ang mga mapagkukunang ito upang mapunan ang kanilang mga Black Ink nests para makapag-breed sila ng mga bagong clansmen at mapahusay ang kanilang kapangyarihan sa digmaan. Ang Black Ink Clan na nagtataglay ng Black Ink Disciples ay may mas malaking pangangailangan para sa mga mapagkukunang ito dahil ang mga Black Ink Disciples sa ilalim ng kanilang command ay maaaring pinuhin sila at dagdagan ang kanilang lakas. Napakabilis ng Dawning Light, kaya wala pang isang araw, nakikita na nila ang nakakasilaw na liwanag sa di kalayuan, at nararamdaman nila ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa mga pumuputok na ilaw. Ang mga ito ay malinaw na ang mga ilaw ng secret techniques mula sa human cultivators.